Sa nakaraan episode ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa duelo sa pamamagitan ng masayang inuman. Isa sa mga sumabay sa kasiyahan ay si Magak, na uminom hanggang mawala ng malay. Habang siya'y langgo, lumipad ang kanyang isipan mula sa kirot ng pagkawala ng kanyang unang anak, patungo sa impyernong pagsasanay na tiniis niya, hanggang sa wakas ay narating ang tagumpay laban sa dakilang katotohanang sekta, isang bagay na naghatid sa kanya ng kapayapaan. Nang tanungin si Mui tungkol sa kanyang naging laban, ipinaliwanag niyang wala siyang partikular na dahilan kung bakit tila nagpahina siya laban sa tagapagtanggol na mandirigmang may espada ng tigre. Aniya, nais lamang niyang subukan ang kanyang kakayahan sa martial arts, at para magawa yon, kinailangan niyang magpakitang tila madaling talunin. Samantala, palihim nang naghahanda ng pag-alis ang apat na disipulo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, naglakad sila patungo sa kanilang susunod na layunin. Napansin ni Wei Mio na tila may kakaiba sa galaw ng Falling Plum Returning Circle na ginamit ni Mui, hindi ito katulad ng kanilang nakasanayan. Si Juan naman, na naging mausisa, ay nagtanong kung bakit sila aalis sa 10 oras ng gabi. Ipinahayag ni Mui na nakakapagod na raw pakinggan ang walang tigil na reklamo ng pinuno ng Fresh Flower Sect. Kung maghihintay pa sila ng kinabukasan, mas maraming tao pa ang makakaabala sa kanila, lalo't taglay na nila ang Great Merit Fields. Para kay Mui, mas mabuting umalis na sila habang maaga, bago pa maging mas magulo ang lahat. Sumang-ayon si Mujan at sinabing may punto si Mui. Sunod namang nagtanong si Muhiwa kung ang kanilang susunod na destinasyon ay ang bundokyo. Kinumpirma ito ni Maul. Ngunit sa kanyang isipan, inamin ni Mui na bagamat totoo ito, may isa pa siyang dahilan sa pag-alis. Umaasa siyang muli niyang masisilayan ang mga misteryosong nilalang na dati nagtatago sa anino. Marahil ay tapos na ang kanilang misyon o di kaya'y pinamamahalaan nila ito mula sa malayo. Hindi siya sigurado. Ano nga ba ang layunin ng mga ito? At bakit nila sinuportahan ang pinuno ng dakilang katotohanang sekta? Samantala, sa isang lugar na malayo sa kanilang kinaroroonan, ipinadala na si Yonho kay Haring Yama. Dalawang figure ang nakita roong tila tinatapos na lamang ang mga nalalabing gawain, at ang natitirang problema na lamang ay ang pinuno ng dakilang katotohanang sekta. Sa malamig na tinig, kinausap siya ng pinuno ng isang lihim na organisasyon. Ipinaliwanag nitong kaunti lamang ang naging hakbang upang pigilan ang lumalalang pag-abuso ng sekta, kahit kitang-kita na ang sunod-sunod nitong pagmamalabos. Tiniis lamang ito dahil patuloy pa rin namang ginagampanan ng sekta ang kanilang tungkulin. Ngunit sa harap ng matinding lakas ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan, hindi man lang nakatindig ang pinuno ng sekta. Nanginginig ang kanyang katawan sa ilalim ng napakatinding presyong dulot ng kalaban, isang malinaw at nakakakilabot na patunay ng napakalakas na kapangyarihan ng lalaki. Nagpatuloy ang figure sa kanyang pagsasalita. Ibinunyag niyang kahit binigyan sila ng mga gamot na himala upang mapagtibay ang kanilang dominasyon sa Wayne, pinili pa rin ang dakilang katotohanang sekta na sirain ang lahat. Ang inaasahang tagumpay ay nauwi sa kabiguan, at ngayon, ang pinuno ay sinusubukang tumakas sa pananagutan. Habang unti-unting hiniwa ang kanyang espada sa ere, nagtatangkang humingi ng tawad ang pinuno, ngunit agad siyang pinutol ng lalaki. Hindi raw kailangan ng paumanhin. Hindi na siya ang may pananagutan mula sa puntong ito. Ang bigat ng salitang iyon ay hindi agad naunawaan ng pinuno. Sa kabila ng titulo niya bilang pinuno at ng lahat ng tulong na ibinigay sa kanya, nabigo pa rin siyang mapasakamay ang Wayne. Wala nang ibinigay na panahon para sa kanyang huling salita. Ang pagpatay ay mabilis at walang pag-aatubili. Hindi pa man niya nauunawaan ang nangyari, ang kanyang ulo ay humiwalay na sa kanyang katawan, isang marahas ngunit makatarungang wakas, ayon sa lalaking inatas ang tapusin ng kaguluhang kanyang nilikha. Pagharap sa isa sa kanyang mga tapat na tauhan, inutusan ng lider ng lihim na grupo na ihulog ang anak ng pinuno sa Slaughter Cave. Agad itong sinang-ayunan ng tauhan. Sumunod ay nagtanong ito tungkol sa Fresh Flower Sect at Mount Has Sect na parehong nakialam sa kanilang mga plano. Hindi ba't dapat silang parusahan rin? Ngunit sinabi ng lalaki na wala nang dapat gawin laban sa kanila. Kung wala si Pon sa loob ng Wayne, magiging walang saysay ang paglipol sa mga sekta. Dapat daw ay may saysay pa rin ang pagbubuwis ng dugo.
Habang pinaglalaroan ang kanyang espada, inamin niyang masaklap man, kailangang bawiin muna ng kanilang organisasyon ang impluwensya nito sa lugar. Isang pansamantalang pag-atras. Isinaalang-alang din niya kung paanong basta na lang napatumba si Yunho sa gitna ng duelo, isang bagay na kailangang siyasatin pa. Iniutos niyang bantayan si Mui. Maaaring magkaroon ng interes dito ang kanilang young master. Tumango ang tauhan ng may paggalang at walang alinlangan. Idineklara naman ng leader na siya'y aalis na. Kung magtatagal pa siya, baka masita pa siya ng mas nakakataas. Ang kanyang presensya roon ay pansamantala lamang. Nagbigay ng huling galang ang pinuno ng Dark Flame Pavilion at sinabing muli silang magkikita. Sa isang kisap mata, nawala ang figure, mabilis na tumungo sa kanyang susunod na misyon, iniwan ang katahimikan sa likuran. Agad namang ipinag-utos ng pinuno ng Dark Flame Pavilion na ihulog ang bata sa Slaughter Cave. Inutusan rin niyang simulan na ang pagbabantay sa lahat ng galaw ng Mount Has Sect. Ang kanilang mga especially Iya, na nagtatago sa anino, ay agad na kumilos. Kinuha ng isa sa kanila ang natitirang walang malay na miyembro ng dakilang katotohanang sekta, at naghanda na upang isakatuparan ang iniutos na kapalaran nito. Kinabukasan, dumating si Namui at ang 3 disipulo mula sa Mount Hua sect sa Lushan, ang huling locus yung tinukoy ng kanilang pinuno. Kilala ang Lushan sa mga tanyag nitong hot spring kaya't hindi na itago ang pananabik ni Muhuo. Ayon kay Mui, may espesyal silang pupuntahan pagdating doon, kaya't naglakbay sila ng walang pahinga mula Wayne hanggang Lushan. Gayunpaman, ang tuwa ni Muhuo ay mabilis na napalitan ng pagkadismaya nang malaman niyang hindi sila dumiretso sa isang inn o bathhouse, kundi sa isang pandayan. Matapos ang mahabang paglalakbay, inaasahan niyang maliligo sila sa mainit na tubig, hindi sa amoy ng bakal at hampas ng martilyo. Ang realidad ng kanilang destinasyon ay tila isang nakakatawang biro para sa kanya. Ngunit lalo pa siyang nagtaka nang makita kung anong dala ni Mui mula sa loob ng pandayan, isang dambuhalang espada na sa unang tingin ay tila hindi angkop sa karaniwang estilo ng espada ng Mount Hua sect. Dahil sa laki at bigat nito, agad itong kinagiliwan ni Mukil, habang si Muhiwa ay nagtaka kung ano ang layunin ng naturang sandata. Ipinaliwanag ni Mui na ang espadang iyon ay tinatawag na Great Sword, mas malaki at mas mabigat kumpara sa mga karaniwang espadang gamit sa kanilang sekta. Aniya, dahil si Mukil ay sinanay upang magkaroon ng mas mabibigat na atake, ang sandatang ito ay akma sa kanya. Inabot niya ito kay Mukil at sinabi na gamitin ito sa pagsasanay upang mapalakas ang kanyang pisikal na lakas at mapatibay ang bagsik ng kanyang mga teknik sa espada. Bukod dito, namahaji rin si Mui ng iba pang espada sa mga kasamahan. Sinabi niyang sapat ang mga ito pansamantala hanggang sa makuha nila ang kani-kanilang Plum Blossom Sword. Pinakinabangga naman ng mga disipulo ang mga sandata, ngunit si Mukil ay tila nabighani sa Great Sword at hindi maalis ang tingin dito. May pag-aalinlangang tinanong ni Muhua ang kanyang nakatatanda kung papayagan ba ng kanilang leader ang paggamit ng isang Great Sword, lalo na't lumilihis ito sa tradisyon. Kalmaang tugon ni Mui, nakasalalay ito sa magiging resulta ng pagsasanay ni Mukil. Kung mapapatunayan nitong kaya nitong pag-isahin ang Great Sword sa teknik ng Mount Hua, wala raw magiging problema. Tinanggap ni Mukil ang hamon ng may buong determinasyon. Muling ibinalik ni Mui ang kanilang atensyon sa huling destinasyon, ang Shining Radiance Sect. Hindi pa rin sumusuko si Muhuo sa hanggaring makaligo sa hot spring, kaya't muling nakiusap siya. Tumawa si Mui at sinigurong kapag natapos na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Shining Radiance Sect, makakadalaw rin sila sa hot spring. Ilang sandali pa, narating nila ang tarangkahan ng Shining Radiance Sect. Doon ay sinalubong sila ni Kung Boylam, ang pinuno ng sekta, na mainit na bumati sa kanila. Ayon sa kanya, nakarating na ang balita ng kanilang mga tagumpay sa Paang at Wayne, at pinuri niya ang mga disipulo ng Mount Hua bilang tunay na kahanga-hanga. Bilang ikalawang henerasyong disipulo ng Mount Hua sect, magalang na bumati si Mui, na sinundan ni Muhiwa, Mujun, at Mukil sa pagbibigay galang. Subalit hindi itinaas ni Kung Boylam ang kanyang mga kamay para gumanti. Sa halip, yumuko ito at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag niyang nawala ang kanyang kanang braso sa masaker sa Shani, at sana'y maunawaan nila ang kanyang kalagayan.
Nang matapos ang formalidad, inimbitahan niya silang pumasok upang makapag-usap ng mas maluwag. Sa loob ng bulwagan ng Shining Radiance Sect, naupo ang 4 na disipulo at binigyan ng inumin. Muli, ipinahayag ni Kung Boy Lam ang kanyang paghanga. Aniya, Naple Ayas nila ang malupit na Blood Faction at ang Great Truth Sect, isang di pangkaraniwang tagumpay para sa mga disipulo lamang ng ikalawang henerasyon. Mapagpakumbabang sinabi ni Mui na sobra-sobra ang papuring ibinibigay sa kanila. Ngunit iginiit ni Kung Boy Lam kahit pa may 2 pa siyang braso, hindi raw niya kayang gawin ang mga nagawa ng mga disipulo. Nagsalita si Wan upang magpakita ng paggalang. Sinabi niyang nalampasan na sila ng pinuno dahil sa naging papel nito sa Shani Massacre. Sumang-ayon si Muhiwa at iginiit na nakatayo sila ngayon dahil sa mga sakripisyo ni Kung Boy Lam. Tumawa si Kung Boy Lam at sinabing pinalalaki lang nila ang mga papuri. Ayon sa kanya, mas mukhang bayani lang siya ngayon dahil sa pagkawala ng kanyang braso, ngunit sa totoo'y naging pabigat lamang siya noong kaguluhan. Ibinunyag niya pagkatapos na ang dahilan ng kanyang pagkakaligtas ay ang tinatawag na Phantom Swordsman. Nagulat si Mui sa pahayag, sapagkat siya mismo ang tinutukoy ang Phantom Swordsman. Hindi niya maalalang iniligtas niya si Kung Boy Lam noon. Dahil dito, nagtanong siya pa ng mas malinaw. Kumpiyansang kinumpirma ni Kung Boy Lam ang kanyang alaala, sa sandaling malapit na siyang bawian ng buhay matapos maputulan ng braso, dumating ang Phantom Swordsman at pinaslang ang demonyong mandirigmang muntik ng kumitil sa kanya. Ayon pa sa kanya, tiyak siyang marami pang iba ang tinulungan ng misteryosong tagapagligtas. Bagamat nanatiling malabo ang alaala para kay Mui, napagtanto niyang marahil ay isa lamang itong pangyayari na nalunod na sa kaguluhan ng digmaan, isang kabayanihang naganap nang hindi niya namamalayan. Nanatiling matatag si Kung Boim sa kanyang paniniwala. Bagamat tila padalos-dalos ang pagkilos ng Phantom Swordsman sa gitna ng labanan, malinaw na bawat galaw nito ay sinadya. Lahat ng atake nito ay tumama lamang sa mga kahinaan ng kalaban, at hindi may kakailangan na iligtas siya nito. Hindi yun isang pangkaraniwang pagkakataon, ang mandirigmang multo ay malinaw na nakita ang panganib at kumilos ng may lubos na kahusayan. Tubhang naantig si Mui sa papuri ngunit pinili na lamang manahimik. Ipinagpatuloy ni Kung Boim ang kanyang sinasabi, wala man daw personal na kaugnayan sa kanya ang nasabing mandirigma. Naniniwala siyang ang ginawa nito ay para iligtas ang mas maraming buhay hanggat maaari. Isa itong kalkuladong kilos ng awa, hindi isang aksidenteng tulong. May bahagyang halakhak si Kung Boim habang inaming hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat ng mga disipulo. Bagamat siya'y nabuhay dahil sa pagtulong ng iba, parang hindi tama na siya ang tumanggap ng pasasalamat. Gayunman, nagpaabot siya ng taos-pusong pasasalamat sa mga disipulo ng Mount Hua Sect. Dagdag pa niya, kung makikita ng Mount Hua Sword Saint o ng Phantom Swordsman ang mga disipulo ngayon, tiyak na ikararangal nila ito. Para sa 3 disipulo na nagsisimula pa lamang sa paglalakbay sa malawak na mundo ng Murim, naging inspirasyon ang mga salitang iyon. Bagamat naiilang si Mui sa ganoong klaseng damdamin, pinili pa rin niyang huwag magsalita. Binago ni Kung Boim ang takbo ng usapan at ibinalik ito sa kasalukuyan, binanggit ang Paungwayan at ngayon, ang Lushan. Ipinapalagay niyang ang kasalukuyang paglalakbay ng mga disipulo ay may kinalaman sa pangangasiwa sa panlabas na sekta ng Mount Hua. Muling nabaling ang atensyon ni Mui nang biglang humingi ng paumanhin si Kung Boim. May pag-aalinlangang inamin ng pinuno ng sekta na wala silang kasalukuyang suliraning dapat asikasuhin. Hindi siya komportable sa ideyang may problemang pinababayaan, ngunit dahil walang gulo, siya'y nagdamdam na wala siyang maipapaabot na ulat. Agad siyang pinakalma ni Mui. Sa kanyang pananaw, ang kawalan ng gulo ay isang mabuting bagay. Ngunit mas lalong naging palaisipan ang paghingi ng paumanhin. Nagtaka siya kung bakit kailangang humingi ng tawad ang isang tao sa harap ng kapayapaan. Tumango si Kung Boim bilang pasasalamat ngunit iginiit ang kahalagahan ng katapatan. Hinala niyang baka nadismaya si Mui sa kanilang malayong paglalakbay na nauwi sa kawalan ng aksyon. Nalinlang sina Muhiwa at Wu Jin, hindi agad maintindihan ang ibig sabihin ni Kung Boim. Sinalo niya ang kalituhan at nilinaw ang kanyang tinutukoy, hindi dapat sila magulat. Siya man ay minsang naging bahagi ng Murim,
kaya't alam niya ang mga pagnanasa at likas na damdamin ng mga mandirigma. Tanging si Mui ang tunay na nakaunawa sa pinapahiwatig ng mga salita ni Kung Boim. Sa kanyang isipan, kinilala niya ang katalinuhan ng taong kaharap. Mabilis namang binago ni Muhiwa ang takbo ng usapan at masayang nagbanggit na ito'y magandang pagkakataon, kilala ang Lusyon sa mainit nitong bukal, at sa wakas ay maari na silang makapagpahinga at malunasan ang kanilang pagod. Ngunit agad itong itinanggi ni Kung Boim. Ang pagkadismaya ay kapwa damdamin. Kahit si Mui, bagamat tahimik, ay hindi na itago ang pagkadismaya. Tahimik niyang tinanong ang sarili kung bakit tinanggihan ang isang simpleng kasiyahan. Nagbigay ng paliwanag si Kung Boim. Bagamat nais niya sanang ipakita ang bukal sa kanila, may mamamatay tao pa raw na hindi nahuhuli. Hindi niya kinu-question ang kakayahan ng mga disipulo, ngunit wala siyang nakikitang dahilan upang isapanganib ang kanilang kaligtasan. Ang mga unang henerasyon mula sa Jong-un sect ay kasalukuyang sumusubaybay sa kriminal, at panahon na lang ang hinihintay bago ito mahuli. Wala nang kailangang gawin ang mga taga Mount Hua. Tahimik na nakinig si Mui habang nangangakong, sakaling mahuli ang kriminal bago sila umalis, personal silang dadalhin ng pinuno sa isa sa pinakamainit at pinakakilalang bukal sa Lusyon. Nang matapos ang usapan, tumayo si Kung Boim mula sa kanyang upuan at hinimok silang magpahinga. Kung sila'y mababagot, malugod niyang inaanyayahan na ipamalas ang Mount Hua sword technique sa mga batang disipulo ng kanilang sekta. Tumindig ang apat na disipulo at nagpasalamat ng buong galang. Ngunit si Mui ay nanatiling balisa. May sinabi ang pinuno ng sekta na hindi maalis sa kanyang isipan. Ayon sa mga pahayag nito, tila matagal nang malaya ang mamamatay tao. Ngunit kakaiba, ang parehong taong nagsabing hindi niya hinahayaang lumaki ang mga problema ay tila tanggap na lang ang pagkakaroon ng isang kriminal na gumagala. Sa pananaw ng Phantom Swordsman, may mali sa sitwasyon. Hindi niya matanggal ang pakiramdam na sinasadya ni Kung Boim na panatilihin sila sa loob ng nasabing sekta ng mas matagal kaysa nararapat. Unti-unting sumibol ang hinala, may itinatago si Kung Boim, ang pinuno ng Shining Radiance sect. At sa puso ni Mui, nabuo ang pasyang obserbahan ito ng masinsinan, hanggang sa ang katotohanan ay tuluyang lumantad.